Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon ito. Ang AFP po, binuhay ang grupong tutugis sa mga destabilizers. Okay, at kung ano po iyon, ito ho, pag-usapan natin to. Yan. So makita nyo rito sa picture pa lang, sinasabi na dyan, reactivation of the Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Romeo Bronner Jr., and Philippine Army hands over the office symbol to the acting commander of the AFP Counterintelligence Group. Yes po, yan po yung binuhay nila ngayon, ang AFP-CIG Counterintelligence Group. At ang mamumuno po dyan, itong si Colonel Jonathan Manyo. Okay? Yan, binuhay po nila ngayon yan. Panahon ni Ramos, Gloria Arroyo, nagkaroon yan. Okay, sabi rito, Manila, Philippines, yan, some 3 decades ago, yan sa FBR po, binuo niya yan noong October 16, 1995. Okay, yung dati ang pangalan niyan, Presidential Task Force on Intelligence and Counterintelligence Against Scalawags. Diba? Ano ba naman kasi ang minana niyang administrasyon kay Cory Aquino? Hindi ba talamak? Diba? Talamak sa mga destabilizers. So, 1991, meron silang batas na ginawa noon na rebellion. At doon nga nadali si Trillanes, di ba? Nag-apply sa kanya. So, ang sabi rito, ito daw pong task force na to na binuo noon. Ang purpose nila gagawin po nila is to conduct intelligence and counterintelligence operations to detect and identify active and former military and police personnel and their cohorts involved in criminal activities. Base dyan sa EO ni Ramos. At hindi rin po naman nagbabago ngayon. Nadagdagan pa po yung trabaho ng mga yan. Ito pa. Yet, 34 years after it was organized on December 29, 1989, 28 years later, ito naman po, si GMA naman po ay binuhay yan. Okay? And then, ngayon naman po, January 18, nako, pero ito pa officially na reactivate po ng January 11. Yan. Ngayon, sabi rito, upon its activation, ito yung trabaho nila ha, tingnan nyo, kung alam nyo, kailangan po talaga itong buksan. Hindi lang po ito para sa mga DS-tab na katulad ni Dado na pumirma sa pagbawi ng suporta sa presidente. Para namang merong babawiin, resigned yun. Yung ibang mga kasama niya, retired. Anong babawiin? Umaasa na nga lang sila sa gobyerno. Di ba? Sa pension. No? Sabi rito, upon its reactivation, AFP-CIG's mission has been expanded from just counter-destabilization to performing counter-infiltration. Bakit? Alam niyo po ba ang isang balita? Ipinagbabawal yung mga retired na yan, o retired, na pumasok sa mga kampo ng militar. Hindi ho ba, Sir Carlos Maglasang? Parang tatay ko na to si Sir Carlos eh. Bakit? Kasi nagre-recruit sila. Nanguudyok sila. Ang mahirap po dito, baka mamaya yung nire-recruit nila, arrestuhin po sana sila. Ang saya siguro nun, ano? Oh. Okay, and then counter-espionage. Bakit counter-espionage? Naalala ninyo, etong spy ni Ka Eric, spy ng mga NPA, na pinaghihinalaan nga namin, hindi kaya itong Senator Amy yun? Kasi nakapagtataka na yung mga importanteng information nakakarating kay Maharlika. Hindi kaya siya yung babaeng puting ahas? Oh. Di ba? Kasi mukhang malalim na yung ugnayan nilang dalawa ni Maharlika. Hindi niya akalain. Siya mismo, isusukan ni Maharlika. At hanggang ngayon, di siya makaimik. Di ba? So, ngayon, kung sino man yung impacto na source ni Ka Eric, naku, tatakahan ko rin kasi to. Nung malaman ni Tambunting na kung sino yung source, kahit sinasabi pa na ito'y lalaki, madali namang idahilan yan eh. Di ba natahimik bigla si Tambunting? Tapos wala pang schedule ng SMNI hearing.
Okay, so yung espionage, ito po yung pang-espiya. Ang espionage, ito po yung counterpart ng treason. Okay? Yan po. Ang treason kasi during wartime. Ang espionage naman ay etong peacetime, nag-gather ng information, ibabato sa kabila, sa kalaban. Yan. And then counter, sabotage. Yan, mga pananabutahe. Alam niyo, po pwede ho kasi rito na sabihin na natin, yung mga Chinese, di ba? Paid influencers. O yung China paid influencers. Ang dami nun. Sabi nga ni Senator J.D. Ejercito, 7 milyon. So I would assume na 7 million pesos kada isa tong mga to. 'Di ba? Kaya halos hindi na nagsisitulog eh. So, masyadong pagpuyat na puyat, pagising mo, aba may content. 'Di ba? Naligo ka lang saglit, may content. Putragis, hindi lang po altanghap, almusal, tanghalian, hapunan sila sa paninira. May pamerienda pa mga dabuwag na yan. So kumbaga maghapon nakatutok ka ron, hindi ho nakapagtataka na talagang parang sabog na sabog ang isip mo at gusto mong magwalat magalit na sa gobyerno. Kaya nagtaka rin ako sa kaibigan ko na nanonood ngayon kay Maharlika kasi wala si TV. So nagmaharlika. Aba, biglang naging galit na galit sa gobyerno. Pagka nag-investigate daw ang ICC rito, mapapabilis daw yung etong mga destabilizers. Kaya nga sabi ko, kaya nakumpirma ko na tuloy pa rin po, existing pa rin ang mga destabilizers na to dito sa sandatahang lakas. Siyempre, binarecruit eh. Di ba? May nakakapasok ng mga recruiter. Kaya, sabi ko sa inyo, tuloy pa rin eh. Hindi pa rin talaga sila tumigil. Isinave lang nila ng pwesto si PRRD. Kasi baka pagka mabulilyaso, madamay sa kulong. Di ba? Kaso rebellion. Ngayon, sabi rito, the United States and CIA, noong 1957, secret memorandum that since been made public, dinidefine daw po nito yung counterintelligence bilang intelligence activity with resultant information product which is undertaken to protect the security of the nation and its personnel and installations abroad against espionage, counter-espionage, sabotage, subversion. So, Pilipinas ngayon, meron tayong ganitong ginagawa na to protect the government, the facilities here and in abroad. Okay, kaya ngayon, ito pong sila Mang Dado, General Macanas, Maki! Okay. Salamat. Bok ng tawagan namin ngayon. Kasi pangit naman na yung general magsishare sa kapitan eh. Hindi mo matatanggal yon seniority kasi gano'n, nauna akong pumasok. Lamang ako na 1,000 sa kanya kasi 83 ako eh. Ang serial number ko 08766. Siya 095 yata something, 98 no? Ewan ko 95 yata. So ayun, kaya ako sineser. Kahit ako umalis sa serbisyo, kapitan, ngayon, ang dinidiin ngayon, kapitan ka lang. Iba sinasabi gano'n. Kasalanan ko ba kapitan ako kung mag-isip ako parang general? Wow! Tapos tinatakot ako. Hindi ako pwedeng takutin, no? Hindi ako pwedeng takutin. Okay, so maraming salamat sa inyo. Ngayon, thank you, Maki. Tagalogin mo kung pwede, kung kaya mong tagalogin. Maraming salamat para maintindihan. At yung ibang vlogger, pick upin ninyo, gawin yung kayo matakot. Tinatakot, pero hayaan mo. Kasi matakot sila sa dami ng taong bayan. Alam nyo, agree ako doon sa dami ng taong bayan. Totoo po yun, napakarami natin. 115 million po tayo. No? Kasama na yung mga bata, all ages na yan. Pero yung i-claim ninyo, kami, bilang mga tagasunod ninyo, bilang mga uto-uto, nako, kayo-kayo na lang. Nung nagpuntahan nga ng Quezon City Circle, hindi ko nakita to doon eh. No, pati nung 2:00 na ng hapon, ang bumalik, DBS 44. Yung lumusob doon sa van na sinasakyan ni Franz Castro, mga nasa 20 piraso. Kasama tong mga promotor, tsaka yung mga vloggers. Tapos yung isang gigil na vlogger na dumayo pa, hindi na kilusob. Naglaho rin. Sumama ron sa mga tao na nag-uwian.
yun yung pinaka main event, kumbaga. Biglang naglaho. Ay, nako. Kaso, bring it on. Kasuhan niyo ako kasi pag ako kinasuhan niyo, magpapakulong ako. That makes Kasuhan daw ang loko-loko eh. Oo, nakita ko, ang ingay-ingay nga eh. Pero nung nilusob na yung sasakyan ni Franz Castro, nandun lang ako sa may harap ng ng Hall of Justice. Taga-ron ako eh. Kabisado kong ikot-ikot dyan eh. Tapos nung nagrarasis bomba sila, yung 44, DBS 44, sabi nga nung iba, binilang nila Carclea, 32 lang. Pati nung ito nila Sir Carlos sa GC, 32 lang daw. Kasi po nandun nakasali yung mga nakagupit sundalo, naka-army cat, na naka-civilian, yun po ay mga infiltrator po ng mga PNP. Tapos, kaya nagmukhang marami. Naka-green din sila. Tapos, pero yung mga mata malikot, tapos yung kamay nasa likod lagi. Kala mo nakatikas sa pag ganun. Hindi nakikirarasis bomba. Tapos yung mga vloggers, tsaka yung mga TikToker. Hindi TikToker, Reels. Yung mga nagre-reels na andon. Nung makakuha na ng content, ayun na. Nagsilayuan na. May pang-content na ng Reels. Anak ng tamuho. Tapos nakita ko rin din yung ilang mga Marcos loyalist na nagpuntahan pa, nakasama pa namin noong pa-Christmas party sa Malacanang. Ay, nako. a hero out of me. And the people will hate you. Sinasabi ko na yon. Kasuhan nyo. Maraming salamat para maintindihan. At yung ibang vlogger, pick upin ninyo, gawin yung kayo matakot. Tinatakot, pero hayaan mo. Kasi matakot sila sa dami ng taong bayan. Ayan nag-uudyok pa. Nagre-recruit pa ng ibang tao. Kaso, bring it on. Kasuhan nyo ako. Kasi pag ako kinasuhan nyo, magpapakulong ako. That makes a hero out of me. Nasaan na kaya itong tamuhong ito? Wala nang paramdam wala nang ingay eh. And the people will hate you. Sinasabi ko na yon. Kasuhan nyo ako, I will show my defiance. Sinasabi ko na, I will show my defiance. Kasuhan nyo ako, I will not defend myself. Sabihin ko na lang na, sige, guilty ako, sabihin nyo. Sige, sabihin ko, hindi ako guilty, lutuin nyo, kulong nyo ako. Fine, make a hero out of me. Biglang nagbago isip, no? Let me clarify this. Unang naisip niya, sabihin ko, guilty ako. Alam niyo, kapag sinabi niyang guilty siya, no, inadmit niya, so makukulong. Alam nga namang i-apila pa niya yun. Di ba? That is very stupidity. Na sinabi mo I'm guilty. So, nasdesisyonan ka na. Tapos i-apila mo, napakagago ng pagkaganon. Kaya naisip niya, puta na, pag inamin ko to, kulong talaga ako rito. Paano pa ako magiging bayani rito? Inamin ko na. So, naisip naman niya, sabihin ko na guilty ako, lutuin niyo yung kaso. Kita mo na, lutuin na ang kaso. Kulong siya para maging siyang martir. Hintayin ko na lang na mawala yung administration. Ayun. Kasi nga kung aminin niya po, at mawala matapos na yung administrasyon ni PBBM, 2028 na, di ba? Nakakulong pa rin siya. Kaya naisip niya na pagka niluto yung kaso, may mag-aapila pa siya. At saka kung sakaling matanggal nila sa pwesto, kung mangyari yung sinat nila sa utak nila, may mga lagnat sa utak tong mga to iniisip niya makakalaya pa rin siya. Matandang walang mga pinagkakatandaan. Diba? Ito yung legacy na iniiwan nila o iiwan nila sa kanilang mga kamag-anak. Because doon kayo pupunte. No? Ngayon, kung kayo, maraming imbis na tinatakot nyo yung mga taong pumipirma, it shows, it's a sign na kayo, kinakabahan kayo. Yan, kinakabahan. Wala namang nananakot dun sa mga pumipirma dun sa DS-Tab yung sinasabi nila. Bahan kayo, masyado kayong... Diba? Wala naman pananakot dun eh. Eto, nung nagdemanda na si Acorda, doon na ito natakot at tatahimik. Wala namang nananakot dun meron pa nga siyang online petition eh. Alam niyo, sila ho yung magiging subject nitong AFP Counterintelligence Group. Yan. Sila ang dahilan
o isa sa dahilan po kung bakit ito binuhay uli ng AFP. So, ibig sabihin, dapat po silang maging proud sapagkat siniseryoso sila, kinikilala sila ng gobyerno na mga destabilizers. And therefore, sila po ngayon hahantingin ng AFP. So kung hindi pa nila ito naiintindihan, pero naiintindihan lang nila yung pinagagagawa nila, matindi na talagang tama sa utak ng mga to. Di ba? Kawawa naman tuloy itong si Macanas, nakasuhan na. Plus meron pa raw isang kinasuhan, pero babae naman daw. Hindi ako sigurado na, narinig ko lang Pero, nasa na si Maharlika? Di ba? Na in-idol nila. Pinaniwala sila. Ay nako, Mariosep. Sabi ni JC Most, may pirma doon sa amin, wala namang binigay. Ay hindi, iba yun. Pirma tinutukoy niya rito, hindi naman po yung People's Initiative. Tinutukoy po niya pirma rito, yung petisyon na mag-resign na si PBBM. Meron siyang online petition na huli kong tignan, nasa parang 15,000 na yung pumirma. At saka, not 15,000, tapos na target. Pero yung petition niya, parang 9 days ago, yung 9 days na yung petition niya, meron na siyang parang 9,000. Pero ang target niya nun is 15,000 signatures. Ngayon, nung hindi umuusad, talagang natitingga yung talagang walang pumapansin, sila lang nag-uutuan. Ang nangyari ngayon, hindi na nila ito, sinasabi na nila, tinatakot daw yung mga tao na pipirma. Anong takot? Anong panakot doon? Wala namang balita na kakasuhan yung mga yun, na ididemanda yung mga yun. And besides, kaya nga sila pumipirma because of defiance. So when you defy the government, it means you are fighting against it. Di ba? At hindi ka natatakot. Yun po, yung manifesto na sinasabi niya. Di ba? Ay, nako. Sabi ni Jenny, dapat magdagdag si PBBM ng mental hospital. Madami nang didishit na nalalagasan ng tornilyo sa utak. Palagay ko nga po. Di ba? Hindi, palagay ko si Senator Bongo. Mahilig sa health yan Kailangan nyo magpatayo. Hindi wag ho yung malasakit center. Kalokohan yung malasakit center Booking na natin yan. Yung totoong mental hospital, dagdagan nyo, damihan nyo. Okay, so eto yan na, kabahan na kayo. So kung sa tingin ninyo, natakot ninyo ang gobyerno ng Pilipinas, well, isa hong malaking pagkakamali